Ang lumilipad na bisikleta. Noong unang panahon, sa isang maliit na nayon ay may nakatirang bata si Allen. Ang kanyang amay nagtitinda ng damo upang may maipakain sa kanilang pamilya at mapag-aral siya sa paaralan. Kailangang maglakad ni Allen araw-araw para makarating sa paaralan. Ang kanyang mga kaklase ay may mga bisikleta at madalas siyang pinagtatawanan ng mga ito. Oy, Allen! Hindi ba sumasakit ang mga paa mo sa kakalakad? baka naman nagsasanay siya para sa marathon. Tawagin natin siyang si Puro Lakad Walang Bike. Puro lakad walang bike. Puro lakad walang bike. Puro lakad walang bike. Puro lakad. Ang sama ng loob ni Allen na pinagtatawanan siya tulad nun. Kaya kinausap ang magulang at sinabi, Ang mga kaibigan ko nakabisikleta sa magpasok. Gusto ko rin ng sariling bisikleta. Allen, wala tayong pera para sa bisikleta, anak. Maghintay ka lang ng ilang buwan. Pakiusap? Pasensya na po kayo kung mapilit ako, Ama. Ayoko po ng bisikleta. Masaya ako naglalakad papasok. Nang gabing yon, habang tulog si Allen, nagpasya ang mga magulang niya. Si Allen ay isa sa mga ilang bata sa nayon na walang bisikleta. Kawawang bata. At lagi na lang siyang inaasar. At tignan mo kung gaano siya kasensitibo. Nang sabihin kong di natin kayang bumili, pumayag siyang maglalakad pa rin sa pagpasok sa paaralan. Kailangan ko siyang ikuha ng bisikleta, kahit paano. Sige na, kunin mo to at ibenta. Maria... Ano bang gamit niyang kwintas? Mas kapaki-pakinabang ang bisikleta para kay Allen at sa'yo. Kaya, ibinenta ng tatay niya ang kwintas at ibinili si Allen ng lumang bisikleta. Talagang tuwang-tuwa si Allen. Nakabisikleta na siya sa pagpasok araw-araw. Isang araw, nang pabalik na siya, ang kadena ng lumang bisikleta ay bumigay. Bumaba siya at sinubukan itong ayusin nang makarinig siya ng ingay mula sa kalapit na lawa. Tulong! Tulong! Nakita ni Allen na may taong nalulunod sa lawa. Tumakbo siya patungong lawa at tumalon sa tubig para iligtas ito. Oh, maraming salamat, bata. Iniligtas mo ang buhay ko. Ginawa ko lang po kung anong gagawin ng kahit na sino. Di na kailangan magpasalamat. Mayroon ba akong pwedeng gawin para sa'yo? Pakiusap, hayaan mo akong tumulong. Sa ngayon, ang bisikleta ko ay sira. Yun! Gusto mo ba ng bagong bisikleta na lumilipad? Kaya kong paliparin ang bisikleta mo. Kaya kong gawin ang lumilipad mong bisikleta. Kita mo? Tinapik ng salamangkero ang bisikleta at bigla na lang nagkaroon ng pakpak. Naging makintab at bagong-bago ang lumang bisikleta. Binalaan niya si Allen. Hanggat mananatili kang mabuti at matulungin sa kapwa, mananatili na ganyan ang bisikleta. At kapag naging makasarili ka, ang pakpak nito'y mawawala at babalik sa dating luma ang bisikleta mong ito. Masayang iniuwi ni Allen ang bisikleta at sinabi ang lahat sa kanyang mga magulang. Ngayon, habang ang ibang mga batay nagbibisikleta, si Allen naman ay lumilipad sa pagpasok araw-araw. Tingnan nyo! Ayun na si Allen! Sana lumilipad din yung bisikleta ko. Ang swerte naman ni Allen! Saan man magpunta si Allen, tinitingnan siya ng mga tao ng may tuwa at paghanga. Di nagtagal, nakaramdam si Allen na siya'y espesyal at naging mayabang at arogante dahil sa lumilipad niyang bisikleta. Ama! Wala ka namang pasok ngayon kaya gagamitin ko muna ng bisikleta sa taniman para makapagputol ng damo. Wag, Ama! Wag mong dalhin ang maganda kong bisikleta sa maputik, maduming taniman. Ew! Allen? Bisikleta ko po ito, di ba? Bigay ng salamangkero sa akin at di ko papayagang gamitin to ng kahit sino. Uy, Ben! Anong nangyari? Wala ka bang bisikleta? Tingnan mo, lumilipad ang sa akin. Natuwa ang salamangkero sa akin at binigyan niya ako nito bilang pasasalamat. Nang sandaling sinabi ni Allen ang mga salitang yon, nawala ang mga pakpak ng bisikleta. Naging luma ito muli at nahulog sa lupa. Pinagtawanan siya ng ibang mga bata.
Lumapit si Ben sa kanya at tinulungan siya nito. Ayos ka lang ba? Sinabi ng salamangkero. Napagtanto ni Allen na naging masama siya, mayabang at makasarili. Kaya naging luma muli ang bisikleta niya. Tanggap niya ito. Umuwi na siya, ginawa ang bisikleta at sabi sa ama, Allen? Sobrang pasensya po, Ama. Naging bastos ako sa inyo. Kayo po ang bumili ng bisikleta at hindi ko kayo pinaggamit nito. Paano ko nagawa yun? Ngayon, inayos ko po ito. Dalhin niyo na po ito araw-araw sa bukid at maglalakad na lang ako pagpasok. Hindi na po ako magrereklamo ulit. Pangako po. Kaya, mula ng araw na yun, nagsimula na ulit maglakad si Allen. Naging matalik sila magkaibigan ni Ben. Pagkatapos, makaraan ng maraming buwan, nakakita si Allen ng bisikleta, tulad ng binigay sa kanya ng salamangkero. Pinagamit yun ni Allen sa ama niya at ginamit naman niya sa pagpasok ang lumang bisikleta. Pero simula ngayon, isinasakay ni Allen si Ben araw-araw. Wala tayong karapatang maging mayabang nang dahil lang sa mas may magaganda tayong bagay kaysa sa iba. Dapat tayong maging mapagpasalamat at magalang sa lahat ng oras.